Sa gitnang tensyon sa Red Moon City, tuluyang ipinakita ni Ranchang ang kanyang pagiging dominante. Mahigpit niyang hinawakan si Jiang Ruobing at hinamak ang mga taong nakapaligid sa kanila. Nang iinsulto pa ito na humina na ba ang sangkatauhan at isang babae pa ang kailangang humarap sa kanya. Pagkatapos ay lalo pa niyang nilapitan si Jiang Ruobing. Tinawag niya itong kanyang bride at mayabang na nagtanong kung hindi na ba nito kayang hintayin ang araw na ganap na nilang maisakatuparan ang kanilang kasal. Labis ang pagkabigla ng lahat sa narinig. Hindi iyon pinalampas ni Jiang Ruobing. Kahit nasa kamay siya ng isang makapangyarihang kalaban, hindi siya nagpakita ng pagsuko. Galit niyang sinabi na ang marinig lamang ang salitang yon mula sa kanya ay isa ng malaking insulto sa buong Red Moon City. Pagkatapos ay buong tapang niyang pinahayag ang kanyang pagkakakilanlan. Siya si Jiang Ruobing, anak ni Jiang Churan, at hinding-hindi niya hahayaang yumuko ang kanyang ulo sa isang hambog na nilalang mula sa Sea Race. Nabigla si Ranxiang at tila hindi inaasahan ang matinding pagtutol nito. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagliyab ang galit sa kanyang mga mata at mabilis niyang itinaas ang kamay, tila handang parusahan si Jiang Ruobing sa harap mismong lahat. Ngunit bago pa tumama ang kanyang kamay, may biglang sumingit. Mabilis na inilayo ni Li Yunxiao si Jiang Ruobing mula kay Ranxiang at sinalo ang dalaga upang hindi ito mapahamak. Galit na napasigaw si Li Yunxiao kay Ranxiang kung nababaliw na ba ito. Direkta niyang binalaan ang Sea Clan Warrior. Ang babaeng tinangka nitong saktan ay hindi ordinaryong tao. Siya si Lady Jiang Ruobing. Kung talagang sasaktan niya ito sa loob mismo ng Red Moon City, mahihirapan itong makalabas ng buhay mula roon. Habang hawak ni Li Yunxiao si Jiang Ruobing, malalim ang iniisip ng mga pinuno ng Red Moon City. Biglang napaisip si Li Yunxiao sa kalagayan ng dalaga. Sa kabila ng marangal nitong katayuan bilang anak ni Jiang Churan, kailangan pa rin nitong lumaban para sa sarili nitong kapalaran. Kaya nagpasya ito na siya na mismo ang haharap sa problema. Kampante na sinabi niyang siya na ang bahala sa sea monster na ito. Hindi makapaniwala si Jiang Ruobing sa narinig. Labis na hinagpis sa tuwa at mahigpit na niyakap ni Li Yunxiao. Pati ang mga manunood ay hindi napigilang maluha sa nasaksihan mula kay Li Yunxiao. Biglang may isang sumigaw mula sa arena at inutusan niya si Li Yunxiao na patayin para sa kanya ang sea monster na si Ranxiang. Hindi naman agad kumagat si Li Yunxiao sa pang-udyok. Pabiro niyang sinabi na malaking tao si Ranxiang at miyembro pa ng maharlikang lahi ng Four Seas, kaya paano raw mangangahas ang isang tulad niyang mula lamang sa Southern Region na kalabanin ito. Lalong nainis ito, alam niyang nagkukunwari lamang si Li Yunxiao, kaya tinawag niya itong bastardo ng paulit-ulit. Pinakalma naman ni Li Yunxiao si Jiang Ruobing at sinabihang bumalik muna upang hindi siya madamay sa nalalapit na labanan. Nagbabala pa si Ning Keiwei na huwag ipilit ang laban kung hindi niya kayang manalo. Ngunit kumpiyansang sumagot si Li Yunxiao, kahit malakas si Ranxiang, bubugbugin niya ito hanggang sa puntong maging sariling mga magulang nito ay hindi na siya makilala. Biglang naisip ni Ning Keiwei si Gu Feiyang sa kanya. Saktong parehong-pareho sila ng ugali ng inaakala nitong ama ni Li Yunxiao. Dahil dito, tuluyang nag-ingay ang buong arena. Sabay-sabay na sumigaw ang mga tao ng pangalan ni Li Yunxiao. Hinihikayat nila siyang ipaglaban ang karangalan ng sangkatauhan at durugin ang makapangyarihang mandirigma ng Sea Clan. Sa harap ng nag-alab na mga sigawan, wala nang dahilan si Li Yunxiao para umatras. Samantala, handa rin si Ranxiang. Hindi niya nakalimutan ang dati nilang alitan. Para sa kanya, pagkakataon na rin ito upang tapusin ang hindi nila natapos noon at singilin si Li Yunxiao sa kanilang lumang utang. Doon na nagreklamo si Li Yunxiao. Si Ranxiang daw ang nagtangkang pumatay sa kanya noon, kaya kung mayroon mang dapat maningil, siya yon. Agad siyang sumugod at hinabol si Li Yunxiao. Para sa kanya ito na ang tamang panahon upang matalo niya si Li Yunxiao. Habang umaatras at umiiwas, sinigawan niya si Li Yunxiao na ibigay ang bagay na kinuha nito mula sa Alchemist Tower. Ngunit tumangi si Li Yunxiao at hindi lang iyon, binaliktad pa niya ang sitwasyon at sinabing ang mga pirasong nasa kamay ni Rune, siya mismong gusto niyang makuha. Hindi na nag-aksaya ng oras pa si Ranxiang. Itinaas niya ang kanyang sandata at agad na nagpakawala ng napakalakas na enerhiya. Sa piligid niya ay bumalot ang nagngangalit na asul na kapangyarihan na tila dambuhalang alon habang unti-unting nabubuo ang anyo ng isang dragon. Ito ang dragon roaming the Four Seas. Sa isang iglap, rumagasa ang napakalaking puwersa patungo kay Li Yunxiao. Sunod-sunod ang pag-atake at halos mapuno ng nagngangalit na enerhiya ang buong lugar. Sa halip na salubungin ito ng direkta,
mabilis na kumilos si Yun Xiao at umiwas sa bawat hampas. Gayunpaman, may isang bagay sila napansin. Hindi pa ito ang buong lakas ni Yun Xiao. Higit pa rito ang tunay niyang kakayahan at tila may sadyang itinatago siya. Samantala, si Ning Keiyue ay mas lalong nabahala. Alam niyang hindi basta-basta ang kalaban ni Yun Xiao. Hindi rin nito maaring basta gamitin ang ilang lihim na teknik na maaring maglantad sa kanya, lalo na ang Moon Eye. Kapag ginamit iyon sa Red Moon City, maaari itong magdala ng mas malaking problema. Kaya tahimik siyang nagpasya kapag talagang nanganganib ng matalo si Yun Xiao, siya mismo ang makikialam. Ililigtas niya ito at papatayin si Ran Qiang kung kinakailangan. Sa puntong yon, wala na siyang pakialam sa mga usapin ng Red Moon City o maging sa sinasabing dignidad ng sangkatauhan. Habang nagpapatuloy ang labanan, napansin naman ni Jiang Churan ang kakaiba sa sitwasyon. Tinanong niya ang iba kung iniisip ba talaga nilang nasa depensiba si Yun Xiao. Sa unang tingin, ganun nga ang nangyayari. Si Ran Qiang ang walang tigil sa paglusob habang si Yun Xiao ay puro pag-iwas. Ngunit nang pagmasdan nilang mabuti ang muka ni Yun Xiao, napagtanto nilang may mali. Hindi takot ang makikita sa kanyang muka. Hindi rin siya desperadong naghahanap ng paraan para makatakas. Sa halip tila wala pa roon ang buong atensyon niya. Habang rumaragasa sa kanyang paligid ang sunod-sunod na pag-atake ng dragon roaming the four seas, patuloy lamang siyang umiiwas na para bang pinag-aaralan ang bawat galaw ni Ran Qiang. Napakaraming teknik at paraan ang pumapasok sa kanyang isip. At doon lumitaw ang tunay na problema ni Yun Xiao. Hindi niya iniisip kung kaya niyang kontrahin ang pag-atake. Ang iniisip niya ang napakaraming galaw. Alin kaya ang gagamitin niya para kontrahin ito? At doon nga, nagbago ang takbo ng laban. Habang pinag-iisipan pa ni Yun Xiao kung anong paraan ang pinakamainam na gamitin, biglang sumabog ang mas mabagsik na aura mula kay Ran Qiang. Ang enerhiya sa likuran nito ay naging kulay ginto, at mula rito ay nabuo ang dambuhalang anyo ng isang dragon. Dragon Battles in the Wild. Nawala agad ang pagiging kampante ni Yun Xiao. Napagtanto niyang hindi na niya maaring maliitin si Ran Qiang. Kung patuloy lamang siyang iiwas habang nag-isip kung anong teknik ang gagamitin, maaari siyang maipit sa susunod na pag-atake. Bumagsak mula sa itaas si Ran Qiang kasabay ng nagngangalit na gintong dragon. Para bang isang dambuhalang halimaw ang sumasalpok pababa upang durugin si Yun Xiao. Ngunit hindi na umatras si Yun Xiao. Sa isang iglap, ilang matatalim na liwanag ang sumulpot sa paligid niya. 1, 2, 3, hanggang sa maging 5 espada ang sabay-sabay niyang inilabas. Nagulat ang mga nanonood, 5 rank 9 profound artifacts. Hindi pa man sila nakakabawi sa pagkabigla, itinaas ni Yun Xiao ang kanyang kamay. Sword Array, Rise! Parang nagkaroon ng sariling buhay ang mga ito habang mabilis na pumuwesto sa paligid ni Ran Qiang. Mula sa 5 direksyon, sabay-sabay silang sumugod. Ang dating simpleng mga espada ay naging isang nakamamatay na sword array at sa loob lamang ng ilang sandali ay napalibutan si Ran Qiang ang naglalakihang sword lights. Kanina si Ran Qiang ang humahabol habang si Yun Xiao ang umiiwas. Ngayon si Ran Qiang naman ang nasa gitna ng bitag. Hindi niya inaasahan na sa sandaling magdesisyon, lumaban si Yun Xiao. Ganito kalaking kapangyarihan agad ang ilalabas nito. Ngunit hindi pa roon natapos si Yun Xiao. Habang abala si Ran Qiang sa pagharap sa sword array, biglang lumitaw ang isang napakalaking bagay sa kamay ni Yun Xiao. Hinawakan niya yon at walang pag-alinlangang ibinagsak patungo kay Ran Qiang. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na pagsabog sa buong arena. Ang sword array, ang rumaragasang enerhiya at ang kapangyarihang bumabalot ay sabay-sabay na bumagsak sa isang lugar. Isang napakalaking haliging asul na enerhiya ang sumabog paitaas habang yumanig ang buong battle arena. Tahimik na napatitig ang mga eksperto. Kanina lamang ay iniisip nilang nagtatago si Yun Xiao dahil wala siyang sapat na kakayahang harapin ng direkta si Ran Qiang. Ngayon, kabaligtaran na ang kanilang iniisip. Hindi ordinaryong bata si Yun Xiao ayon kay Jiang Churan. Sa halip masyado lamang pala nitong itinatago ang tunay nitong kakayahan at nagsimula na din pumasok sa isip ng mga nakamasid kung bakit napakaraming bagay ang itinatago ni Yun Xiao. Takot ba siyang malaman nila ang tunay na pinagmulan o may mas malalim pang lihim sa likod ng pagkatao niya na ayaw niyang matuklasan ng sinuman? Tinanong ng isa si Keiyue kung sino ba talaga ang binatang ito. Subalit simple lamang ang sagot, bagong kaibigan lang niya si Yun Xiao at hindi niya ugaling pakialaman ang pinagmulan ng kanyang mga kaibigan.
Maging ang batang Ruobing ay hindi mapigilang magtanong sa kanyang master kung mananalo ba si Brother Li Yunxiao. Ngunit ang naisagot lamang niya ay walang makapagbigay ang tiyak na sagot. Parehong may mga nakatagong baraha sina Li Yunxiao at Ren Xiang. Parehong may kakayahang baligtarin ang laban sa isang iglap. Ngunit may isang bagay na mas naikagulat ng lahat. Napansin ng mga eksperto ang mga sandatang inilabas ni Li Yunxiao. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. 6 na rank 9 profound artifacts, hindi makapaniwala ang mga nanonood. At dahil doon, isang mas nakakatakot na tanong ang nabuo sa kanilang isipan. Kung kaya niyang ilabas ang 6 na rank 9 profound artifacts nang ganun kadali, ano pa kaya ang tunay niyang trump card? Sa arena, humupa ang usok, muling nagharap ang dalawa. Nakatayo si Ranchang habang kumikislap ang kanyang mga dragon scales. Kitang-kita sa kanyang muka ang galit. Hindi lamang siya nasaktan, tinamaan din ang kanyang pride. Samantala, kalmado pa rin si Li Yunxiao. At pagkatapos, isang kakaibang berdeng liwanag ang lumitaw sa kanyang kamay. Unti-unting lumawak ang enerhiya hanggang mabuo ang isa pang sandata. Napatitig ang mga nanonood, isa na namang rank 9 profound artifact, halos hindi na makapagsalita ang ilan. Akala nila tapos na ang sorpresa, hindi pa pala. Sa pagkakataong iyon, nagsimulang maunawaan ng mga nanonood kung bakit napakataas ng kumpiyansa ni Li Yunxiao. Ngunit muling kumilos si Li Yunxiao, 4 pang espada ang lumitaw. Napatulala ang mga nanonood, 4 pa? Habang hawak ni Li Yunxiao ang kanyang mabigat na martilyo sa isang kamay, habang sa kabilang panig ay kumikislap ang berdeng sandata, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang muka. Tapos na ang warm-up. Biglang bumigat ang atmosfera, oras na para seryosohin ito, at ngayon pa lamang magsisimula ang tunay na laban.